Yo, what's up? Chuboy Nimbus nga pala at muling nagbabalik para sa reaction video. At ito mga kapatid, mga kamon, ay ang exclusive na lumantad na anak ni Francis M na si Francesca ay papasukin na ang showbiz. At ito nga, ini-interview na siya ni Julius Babaw, no? Mga kapatid, mga kamonay. So, ito na yung mga revelasyon na malalaman natin dito. So, ayun, hindi na natin papatagalin ito mga kapatid, mga kamonay. Intro. Okay mga kapatid, mga kamonay, let's go! Araw. Ang dream ko po ay isang artist and someday also become a doctor. Kaya pupunta tayo ngayon dun sa recording studio para mag-rehearsal kayo. Lagi ka ba nagpupunta dito? Yes, dito po kami lagi nag-rehearsal. Gano'ng kadalas ang rehearsal niyo? Like before our performances, nagpo-practice po. Every time nag-perform kayo? Nagre-rehearse pala How sila. often do you perform? Minsan lang po if there are any chances to sing and makasama po sa iba't ibang bands. Hi guys! Welcome to my YouTube channel. Nandito tayo ngayon sa isang recording studio. Okay, andito tayo ngayon sa Salt and Light Talent Agency, Band Rehearsal and Recording Studio, no? At ito nga, sa vlog ni Sir Julius Babaw. Ayan, mga kapatid, mga kamonay, siyempre, kung di pa kayo nakapag-subscribe, mag-subscribe na rin kayo kay Sir Julius Babaw. Ayan. At ating kakausapin, exclusive. At for the very first time, ay haharap siya sa isang interview. Ang isa sa mga anak ni Francis M na si Francesca Rait. Pero bago ho yan, subscribe muna kayo sa aking channel at kay Christine Babaw's channel. Hello! How are you? Nice to meet you. Kamukha pala talaga. Sakto. Oo. Uy, may gift ako sa'yo. From Secret Fresh. Yan. Dahil mahilig kang mag-perform. Yan. And of course, meron din ako dito para sa inyo ni Mami. Mga souvenir mugs lang. Direct sa'yo. Welcome. Kasi ang plano talaga namin, hindi mo naman papakilala as... Ito talaga ang totoo. Pwede bang sabihin yan? Pwede, okay lang sa'yo? Sabihin natin? Gusto ko kasing ma-disabuse yung tao that we're using Francis M for self-gain or for publicity or we will use him as Okay, so mga kapatid, mga kamonay, ito na pala yung yung mga plano nila. Ito, isisiwalat na nila dito. Parang stepping stone para sumikat, gano'n. Nagdi-debate kami dyan, pati yung mga kinoconsult ko na tao, even because I know he's a good friend, tinanong ko siya. So napagkasundoan namin na ilabas muna natin siya on her own. And then later on, sasabihin na anak siya. Oo. That was really the plan. So sorry dun sa mga hiningaan ko ng advice na it turned out this way. Lumabas ng napakaaga na anak siya ni Francis. Pero so hindi pala dapat ganun yung magiging plano nila, no? Kumbaga pasisikatin muna nila. Tapos doon nila ilalantad yon, no? So ang naging game plan pala nila ganun. So ang nangyari pumutok agad yung yung issue na ito nga anak ni Idol Francis M, no? So ayun, kaya na iba yung plano. Intention what really was to launch her first and make it on her own bago i-admit na anak siya ni Francis M. Nangyari na nga na lumabas na agad. Sumabog na that's it. So no regrets coming out No sa regrets. sa interview niya. Napaaga lang po. Napaaga lang. Kaya Guys, eto na siya. Okay, eto na. Cheska Rait. Hi Cheska, welcome. Welcome to my vlog. Kumusta ka? Kumusta? Okay naman po. I've been doing well. Napakahinhin ng kanyang boses, no, mga kapatid, mga kamonay, at napakabait ng datingan ng kanyang boses. Grabe. There are a lot of mixed emotions, pero I'm handling it well naman. Ito bang paglabas mo publicly, was this something na gusto mo talagang gawin?
Yes. Bakit? Kasi po, when I was a little kid, I really was interested to singing, dancing, and I really wanted to be an artist po before. I was interested into like a lot of stuff po, like taking videos of myself, like makeup, playing with makeup, singing, dancing, po. So, yes. Sino mga ina-idolize mo noon? Ina-idolize Nung bata ka? At hanggang ngayon, ha? Sino mga artist yun? Before, I idolized po Ate Catherine. Bernardo. Yes. Si Catherine Okay. Bernardo. Why no? Catherine Bernardo? I like her po. Yes po. I idolize her acting and everything. So, is she someone na gustong mong maging katulad balang araw? Yes po. So, it's not just singing that you want to develop. You also want to act someday. Yes. Okay, yan mga kapatid, mga kamonay, no? Napakinggan natin, no? Na yung pala, gusto rin niya palang pasukin talaga ang showbiz, talagang nasa game plan talaga. Kumbaga, papasok talaga siya sa pag-aartista. Sino itong unang-una mong in-idolize na personality? Ang pinakaunang-una ko pong in-idolize ay si Michelle Fan po. Aha. Yes. Okay. For Michelle those who Pan. don't know, Michelle, sino ba siya? She's a makeup artist and she was like famous, like sobrang famous ako before. Aha. And so, ginagaya ko po siya palagi. Yun po Yung makeup yes niya. po. Yun po. So, ano to? Pinopost mo publicly para makita ng mga tao? No po, it was kept. Actually, sa YouTube, meron pong isa na na-post, pero everything, yung mga videos ko po was kept. Hindi ko po siya pinost. So, ibig sabihin, bata ka pa lang, meron ka na talagang ano, no, parang makings of, wanting to become a celebrity one day. Yes. Mga ilang taon ka nung una mong naramdaman yan? When I was 5, 6 years Mga ganon. old. Yes. Nag-ano ka na? Nag-acting-acting ka rin ba sa bahay? Ganon? Yes po, actually, ang dami ko pong dub smash. Ayan. Yun po, doon po talaga nagsimula. And I Ah. also idolize Ate Maine po. Kasi po, lagi po siya nagda-dub smash. Napapanood ko po siya. Siya talaga ang kinakopya mo. Yes po. Dub smasher, no? Nakikita ko sa kanya, lagi ko kinakausap ang anak ko. Hindi mo siya kailangan pilitin lumalabas na na yung talent niya, ganyan. Gusto niya yung ginagawa niya. Kaya bago kami pumirma sa contract, ilang beses ko siyang tinanong, are you sure? Kasi anak, pag lumabas ka, hindi may iwasan na masdahan tayo ng tao. Dapat ready ka emotionally, lahat. Dapat maging strong ka, anak. Mapapa-apekto. Tulad niya sa nangyayari. Pero tinanong ko siya the other day, are you okay? Kasi may mga nababasa nga siya. Sabi niya, I'm okay, mami. Alam ko naman yung story niya Kailan siya manifest ng talent niya sa pagkanta, pag-perform? Bata. Mga ilang taon Like niya? 3 years old pa lang. Nag-vlog. Ay, nag-ano na siya ang uso kasi ng mga time na yun, yung makeup tutorial. And fan siya ni Michelle Fan. Aha. Ginagaya niya ngayon. Kunyari, nagma-makeup tutorial siya, siya sa camera, ganyan. Noon pa po, at saka yung mga dub smash noon. Oo, Yan. yung Ang dami kina May niya Mendoza, yung ginagawa Opo, nila. opo. Marami yun. Yun, talagang ang galing niya. Nakita ko na agad. Medyo alam mo na nasa dugo. Opo. Yung pagra-rap, kailan? Siguro, mga siya. Nasa Japan kami nun Kasi mami ko nasa Japan. So, pag nag-vacation kami, syempre, maraming time na nasa bahay kami at puro. Eto, dito, tignan nyo sa side na to, talagang may pagka-Francis M na pa-Francis M talaga yung dating, lalo na yung habang kumakanta, Hindi maipagkakaila, mga kapatid, mga kamonay. Mukha-mukha pa lang. Gadget siya. Nakita ko na lang may sinusundan siyang rap, hindi ko lang talaga maalala. Gusto ko nang ipakita yun Kasi ang cute-cute niya doon, ang galing niya. Yun yung first time na nakita ko siya. Na yung bibig niya, ang bilis talaga. Like, gano'n siya. So, natuwa naman ako. Tapos, Hindi niya pinapanood yung mga MTV ng daddy niya? minsan nakikita ko, Oo. Ginagaya niya?
Opo. Tapos, Mm. nagulat ako kasi may mga pictures kami doon. Ah. Nagulat na lang ako. Meron siya isang box. Mm. Nandun lahat. Mm. Pati yung mga dedications, lahat. Yung mga galing sa flowers, yung nasa computer. Pero nagra-rap ka rin daw. Yes. Kailan ka nag-start mag-rap? Nito lang po. Lately lang. Lately lang po. Oo. Sino mga una mong inspiration when it comes to rapping? Sino mga kinokopya mo? Si Papa po. Papa mo. In an Uzi or Ingram triggers on a maximum, not a 45 or 44 Magnum, and it ain't even a 357. No 12 gauge pa the mouth, so listen na, dito na si Kikoy kasama mo si Lupit, oh. 9. It's time to rock rhyme. Di ko mapigil lumabas sa mga seta sa kabibig, dito pa dadaig ang bunganga, halto mo nga nga, lahat papahanga sa talento, kita kakaleto, manamadaloy na ngayon nakatira sa Antipolo, sumasaklolos, mga hip-hop, Hip-hop, pwede ka rin Ricarino, pwede re-trip lang. Sigla kasama ang parokya, parang bulaga na kailangan di mabokya, di mo na kailangan malaman kung bakit pa, ang lahat ay nagsama-sama. Mic check, ito na nag-step na pwersa, France magalang naglaknay na parokya, 1, 2, 3, 4, let's roll in! So, grabe, ang bakis nun ah. Solid. Grabe, nakakakilabot yun. Bata Bata ka pa lang. pa lang. Kinikwento po sa akin ng mga lola ko, tita ko, kung sino si Papa, kasi syempre po hindi ko po siya masyadong alam. So, they tell a lot of stories about him. Like what? What stories do they tell you about Daddy Kiko? Marami po siya. Pero, I can't say. Okay. So ano na lang yung parang pinaka, I wouldn't call it memory because you don't have naman memory dahil baby ka pa, di ba, nung time na nawala siya. Yung parang pinaka-reference na tinitingnan mo lagi to remind you of him. Ano yun? Kasi po before, dun po sa room, kung saan kami kapag picture, Mm-mm. every time na nandun po ako sa room na yun, I always remember him. Do you talk to him sometimes? But yes po. How do you talk to your dad? I pray to talk to him. And do you feel his presence sometimes? I do. Talaga? How? I just, when I pray and talk to him, Ayun mga kapatid, mga kamonay, parang naging emotional na dito eh. No? yung puso, parang hindi ko po ma-explain. Basta- Parang magbaburst. Oh. What do you usually tell him? ay kinikwentuhan ko po siya. Sometimes about my days, whether I'm doing good, whether I'm doing bad, yung ganun po. Growing up, did you ever ask them about him o sila na mismo yung nagvo-volunteer ng kwento about your dad? I ask about him. Ano mga tinatanong ko sa kanya? Ang mga tinatanong ko po ay parang ano po yung ugali ni Papa, mahal niya po ba siya, gano'n. Parang gusto ko po malaman kung how yung attitude niya. At this point in your life, you're 15 years old, tama? Grabe. With the stories na narinig mo sa parents mo, sa mga grandparents mo, tapos yung sinasabi mo moments of silence, moments of prayer, with praying, talking to your dad. Now, do you feel na parang mas kilala mo siya? Na parang nag-exist din siya kahit nawala siya? Yes. Ganun ang feeling mo. And do you feel the love ng father mo kahit wala na siya? I felt the love. Kasi po, dun sa mga stories na kinukwento sa akin, I can tell he didn't really care for me and for us. Baby pa si Cheska nung namatay, nung buhay pa si Francis M. Yes po. 6 months si Cheska noon nung namatay siya. Pero nagkita sila 2 months. 2 months. Si Cheska. Ah. Nag-zero cancer cell siya after ng Bulaga the next day. Kasi diba nag-perform pa siya sa Bulaga. The next day, pumunta siya sa Cavite. Tapos yun na yung first and last meeting nila.
Meron ba siyang binilin sa'yo about Cheska? Bago siya mawala nun, magkausap kami for 3 hours. Mhm. Ang natatandaan ko lang na yung exactly na quote and unquote, huwag kayong mag-alala, mag-ina. Huwag kayong mag-alala, baby mama. Nakakasana kayong mag-ina ko. Yun Anong yun. ibig sabihin nun? Mm. Nag-iisip ako kasi after nung mawala siya, wala namang Walang iniwan? sa akin. Wala po talaga. Oo. So, thankfully, naka-maternity leave lang ako noon. May binalikan pa akong trabaho. So, nabuhay ko naman siya mag-isa. Oo. Kinaya ko na. Ikaw lang mag-isa. Ako lang po. Anong work mo? FA. Nakwento ko na siya sa kanya yung love story. Kaya nga hindi siya masyadong affected sa mga bashers kasi alam niya sa sarili niya na wala naman silang alam. Yeah. How would you describe yung pakiramdam na habang lumalaki ka, wala yung dad mo? Ito Meron na. bang parang kulang, parang may vacuum sa buhay mo? I'm okay without a father. I just think about him sometimes na paano kaya kung nandito pa po siya, ganun. Pero I'm okay po. Kumbaga mga kapatid, mga kamonay dito kumbaga parang nasanay na lang siya, no? Na sinanay na lang niya yung kanyang sarili na wala siyang wala yung tatay niya sa tabi niya at maaga ring nawala, 'di ba? Kumbaga lagi niya na lang na okay lang siya, 'di ba? Parang ganoon. And you have a father, a stepfather. Yes, How's your relationship with your stepfather? it's good. It's really good. So para talagang kayo, mag-ama, no? Ano mga favorite songs mo ni Francis M? Ano po? I really like Cold Summer Nights. Why? Why is it your favorite song? Maganda 'yun. I like the meaning of the song, the melody of the song. Gusto ko po siya. And yung Kaleidoscope World. I really like the meaning of the song. Sheesh! This is one of the classic, 'di ba? Na kanta ni Idol Francis M. Din Kaleidoscope, no? Hindi pa. Hindi pa po. Pero soon. Now you're regularly performing, right? Anong pakiramdam kapag nasa stage ka? Siyempre po nandun po yung kaba. Pero when I'm there and I start singing, I feel bigla na lang po akong nagiging alive. Yun po. Tapos after the performance, I get proud of myself. Wow. Parang nag-iiba pag nasa stage ka. Una, Nag-iiba po, parang naano po ako sa kaba, I can't stop thinking, pero pag nandun na po ako, dun na po, nag-iiba po. Nag-change. How often do you perform? We don't perform much, like often. Pero we perform sometimes when merong chance sa mga like bars, ganun po. Yes, yung ganun. Sa ngayon ba, Cheska, meron na ba mga kumakausap sa'yo para kunin kang host sa isang TV show or movies? May mga ganun pang offer na? Wala po. Wala pa. But if ever dumating yung time na gano'n, willing ka ba to talk to them about it? Yes. Saan mo gustong makilala ka? Not to be para makilala po ako dahil sa father ko. Pero I want to start my own Image. image. Yun. Yun naman pala. Pero paano mo gagawin yun kung nagra-rap ka and your father is the parang king of rap, no? So, yung comparison, parang medyo mahirap yatang iwasan. Yun nga po. So, he's the king of rap. And so, maybe
soon I will release my own single and yun. Aabangan natin yun, mga kapatid, mga kamonay. Parang, Abangan natin yun, lalabas daw na, sarili niya single, no? along the way, bahala kung ano mangyari. Pero ang difference siguro is that you want to be an actress also. Di ba? Ano ka ba? Meron ka na bang mga trainings pagdating sa acting or nagsisimula ka pa lang? Nagsisimula pa lang po. Nice. So, Direct Mon ah, is teaching me how to act. Mm. Acting workshop. oo. Ito biglang paglabas mo, no? Marami ang nagulat. Parang hindi nila ina-expect na meron palang ganung kwento. Paano naka-apekto sa iyo? It doesn't affect me po at all. Really? Yes, it doesn't affect me. Even sometimes they can say hurtful things on social media. I don't get affected po. Kasi po, I know the story. Yun. So, some of them don't. And they Yan, totoo yan, mga kapatid, na hindi ka maapektuhan pagka alam mo yung totoo, di ba? talk about it. Pero, I know the story po eh. So, I don't get affected. Immediately after that Pinoy Pawn Star experience, no? Yung kasama mo yung mom mo doon, when you sold the jersey, nagpunta kayo sa sa grave Yes. ng dad mo. Tell us about that. Ano nangyari doon? That was my first time Mm. na mapuntahan siya sa grave niya kasi po nung last time I was just a baby pa lang po. Mhm. So that was the first time po ulit. And so I spent time with him and with yung anak ko ni Ate Sab. So I lit them up some candles, got them flowers po. Paano mo i-describe yung emotion mo? Parang yung emotions ko po parang finally po nakita kahit hindi ka here, napuntahan mo. Ganun. Wala, nag-thank you lang kami sa kanya at saka nag-birthday kasi siya. So, gusto namin Grabe. kahit late na. Kasi malapit din naman sa area. And as you know, we're from Cavite pa. Yeah. So, hindi naman namin madadalaw siya ng mas palagi. So, habang nandito kami, dinalaw na rin namin. And nung pinakita ko sa kanya yung picture ni Cheska na parang nakahag siya sa puntod ng papa niya, naiyak siya. Yung partner ko. Naano kasi sa bata yun. At saka sobrang thankful ako sa kanya kasi yung si Cheska parang anak niya talaga. Ilang taon si Cheska nung pumasok siya sa Stepfather buhay niya, no? 50 na, 10. 10 years old pa lang. So parang siya na talaga yung kinilalang ama, no? Mm. Sabi ni mom mo, ang dream niya para sa iyo ay maging isang dentist. Open ka pa rin ba na i-pursue yung career na yun? That's actually my dream po. Actually. Your dream, not That's hers, my- ha? Siya pala niyan. Why becoming a dentist? Napag-usapan na po yung dream namin. Not just a dentist, pero po may mga options na po ako. Like, ano mga options mo? Dermatologist, and obstetrician gynecologist. Wow. Ganda pala ng mga Medical. plano, no? Medical. Bakit medical? Kasi po, I want to help people. A dentist. Pinag-iisipan ko pa po. Oo, pinag-iisipan mo. So, what's clear here is gusto mo magkaroon ng, bagay. gusto mo makatapos ng Yes, pag-aaral, no? Pero at the same time, gusto mo rin mag-showbiz. Yes. Paano kung dumating sa punto na masyadong malaki ang demands ng showbiz? Would you be willing to put your studies on hold para lang i-pursue yung showbiz career? O mas pipiliin mo yung yung pag-aaral? Mas pipiliin ko po yung pag-aaral. No, mahirap din kasi yun no? Pagka talagang naging hectic ang schedule mo sa showbiz, no? Talagang
mapapapili ka talaga. So, ayun, pinili niya pa rin ng pag-aaral. So, ibig talaga sabihin pursue siya dun sa mga plano niya na gusto niya maging dentist, ganyan. Yeah, so, ayun, napaka-solid, napaka-bait na bata, no? Actually, sa totoo lang, pwede pagsabayin. Yes, pwede po. Di ba? Pwede naman, di ba? Oo. Meron bang doktor sa family niyo kaya gusto mo maging you wanna go into medicine? No po. Pero there are some like mga kakilala ko naman that inspire me. Ito mga doktor. Sabi ni mom mo kanina, open naman siya in the event na i-invite ka ng iba mong mga sisters and brothers na magkita-kita kayo. Yes po. Ikaw, ano masasabi mo rin? Kung dumating yung punto na yun, Okay po. you're willing to meet with them. Yes po. And if they're watching now, what do you want to tell them? I want to tell them that I hope that you accept me. I don't have any bad intentions. Po. I just What about a message to your mom na tumayo from the time na pinanganak ka sa mundo hanggang ngayon, pinaglalabang ka pa rin niya? What do you want to tell your mom? I want to tell my mom to stay strong and to don't mind the comments. Kasi nga po, hindi pa po nila hindi pa po nila alam yung buong kwento. And so, for that, yung mga tao, they keep bashing her. Binabash There's bashing, there's praising. Yes po. Hindi naman lahat negative, maraming positive. Yes po. Diba? In time ba, do you think na mas magiging maluwag yung kalooban mo kung malalaman ng buong mundo yung kwento ng buhay nila? Or mas gusto mo na hanggang dyan na lang? Kung hanggang dito lang po, the bash will keep going on. So I still want the people to know my mom's side of the story. Anong klase? Gusto niya pa rin no? Gusto niya pa rin malaman yung buong istorya para hindi naman nababash palagi yung mama niya. Parang gano'n. Kita nila. I want them to expect yun nga po my upcoming single. And I love Abangan natin yun, mga kapatid. so maybe there would be some of that too. And I want to go into modeling. Wow, ang dami mo gustong gawin sa which is really good, Oo, ang ganda kasi dito nakikita mo talagang you're Dami niyang plano. to pursue your dreams, no? Single, you mean to say nakapag-record ka na? Soon. Okay. Nakagawa na. Hindi ba natin pwedeng marinig yung few lines from that, Hindi ba pwede? Hindi ba po pwede? Okay. Pero mamaya, pakinggan kita kasi may rehearsal ka dito, di ba? Oo. Yeah. Sige, before we end, Cheska, anong gusto mo sabihin sa mga tao? Baka may gusto kang mensahe para sa kanila. Thank you po for supporting and for like praising us. Thank you for all the support. I like what you said na gusto mo mag-develop ng sarili mong style. Yes po. Yun ang aabangan natin, no? And I'm excited for you. I'm excited for your future. And I can see it already na na magiging successful ka sa career mo. And papabayaan ang pag-aaral. Yes. Thank you. Thank you so much and good luck. Alright, mga kapatid, mga kamona, nasaksihan natin ang isang malupit na interview ni Julius Babaw kay Francesca na anak ni Francis Magalona.
ayun, nasaksihan natin at napakinggan natin ng mga malupit na revelasyon, no? Ng mga pangarap sa career at mga gustong mangyari ni Francesca. Yun, so magkakaroon pala siya ng single. So ayun, aabangan natin yun mga kapatid, mga kamonay, na yun daw ay sariling estilo niya na. Kumbaga, makikilala natin siya bilang siya na. Yun, so ayun, kung excited kayo, syempre, excited din ako dyan. Okay, kaya ayun. Kung hindi pa kayo nakapag-subscribe sa aking YouTube channel, Nimbus TV, ayan, mag-subscribe na kayo. Ayan din, mag-subscribe din kayo kay Julius Babaw. Ayan, click nyo lang yung subscribe para lagi tayong updated sa mga ganitong klaseng balita, interview. Ayan, no? Balitang showbiz, di ba? Okay, mga kapatid, mga kamonay, hanggang dito na lang at hanggang sa muli. Maraming salamat sa pagsama, sa pagnood. At yun, hanggang dito na lang mga kapatid. Peace out.